Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo po, napakasarap pong magtipon-tipon sa pangalan ng Panginoon Kristo sapagkat pangako niya na kapag 2 o 3 ay nagtipon sa kanyang pangalan, siya po ay nasa kalagitnaan nila. Amen po? And if we're here because of Jesus Christ, I honestly believe that He is in our midst at hindi lang po hindi siya kasama natin, katabi ho natin siya. Sabihin sa katabi mo, katabi natin si Jesus. Ayan, kaya pwede kayong sumandal pag inaantok kayo. Hindi, biro lang po. Pero ito po'y napaka-importanting bagay. Karapat dapat lamang pong ipagkaloob sa Kanya yung papuri at pagsambang nararapat talaga ho para sa Panginoong Diyos. Kaya ito po isang malaking pribileyo. Ngayon po, tayo po ay magtatapos sa ating pong serye ngayong araw na ito sa Blessed to Bless na bega ba nga ba't hindi pa tayo tapos sa ating pag-aaral ng aklat ng Henesis. Ano ho? Yung aklat ng Henesis, sabi natin that all is His. Lahat ng bagay ay sa Kanya. Lahat ay Kanyang nilikha para sa Kanya. At ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Bagamat ito po'y napakagandang bagay. Bagamat Kanya po ang lahat ng bagay, pinili Niya pong pagpalain tayo, pinili Niya pong bawat isa sa atin ay makatanggap ng pagpapalang tangi lamang po Siya ang nakapagkakaloob para maging pagpapala rin tayo sa ibang tao. Hangad ng Diyos that God will make use of us to bless others. Kaya po ito po'y napakalaking bagay na binigay po sa atin ng Panginoon. Ganun pa man, sa ating pag-aaral sa aklat sa buhay ni Abraham, dahil kung saan nakita natin mula sa Henesis, kabanatang 12, hanggang sa itong kabanatang 25, na yung kamay ho ng Diyos sa kanyang buhay, kung paano siya pinagpala, paano itinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa buhay ni Abraham, gayon din po ang gusto niya pong mangyari sa ating lahat. Pero alam niyo po, iniisip-isip ko lang, kung kayo po ang nasa kalagayan ni Abraham, isipin po ninyo si 75 taong gulang siya nung siya po ay katagpuin ho ng Diyos. 75 years old. Pagkatapos po, siya po ay inutusang umalis sa kanyang kaanak, ibig sabihin sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang hometown kung saan siya lumaki. At pagkatapos, pupunta siya sa lupain ng mga panahon na yon na hindi niya alam kung saan siya mananatili. Pag-isipan niyo kung kayo ang nasa kalagayan ni Abraham. Susunod po kayo? Pag-isipan niyo po. Diba? Hindi ho, ang hirap po, di ba? Parang ako susunod, 75 years old na ako. Parang hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero alam po ninyo, ito pong nakakatuwa pong account or kadagdagang kaalamang binigay ho ni Stephen sa atin o ni Esteban. O, dito po sa Acts chapter 7, verse 2. Ito, kalang ayaw pong gumalaw yung ating pong PowerPoint. Ayan. Totoo ba to? Ayan. Tulong nga. Ayan po. Ayaw pong gumalaw. Ayan. Di ba, tuloy tayo. Sabi ho, kung meron kayong Bible, Gawa, kabanatang 7, or Acts chapter 7, verse 2. At nagpakita ang Diyos ng kalwalhatian kay Abraham. Naintindihan po natin. Alam niyo kung bakit importante yan. Kasi po, ito po ang napagandang bagay. Hindi po pupunta si Abraham kung wala ho siyang tunay ng pagkakilala at nang di niya nakita yung kalwalhatian ng Diyos. Para ho yan si Moises. Si Moises po sabi ng Panginoon sa kanya, o sige Moises, pumunta ka na sa lupang pinangako ko sa iyo. Dumadalo yung pulot at ang gatas. Pag sinabi mong gumadalo yung pulot at gatas, naku, napakataba ng lupa roon. Tama po? Ngayon, sabi niya, pumunta ka na. At mauuna yung anghel sa inyo. Mauuna yung anghel. At para yung mga kaaway niyo doon, magapi. Sabi nga gano'n, magapi. Ngayon, sabi ng Panginoon, o sige, sabi niya nga, pumunta ka na. Pero hindi ako sasama sa iyo. Yun ang sabi. Alam mo, sabi ni Moises, Lord, kung hindi ka rin lang naman sasama, hindi na po kami aalis dito. Hindi ho, sabi kasi ito pong punto, wala ho yung lugar, hindi ho yun ang pagpapala ho sa atin. Yung pong presensya ho ng Diyos. Kaya nga po, may tawag tayong the triangle of God's blessings, kung naalala ninyo. Ang Diyos, at ang pananampalataya, at ang pagsunod. Hindi ho tayo, maniwala kayo sa akin, hindi ho tayo mananampalataya
kung walang Diyos na magpapahayag ng kanyang sarili sa atin. Kaya yung maraming tao hindi naiintindihan. Parang ano ba to? Hindi ito reliyon. Hindi ito lamang parang nagtitipon-tipon tayo, nag-aawitan. Hindi ho ganon. Maliban na tayo po ay magkaroon ng totoong tagpo sa Diyos, na sa pag-aawitan natin tayo po ay bibisitahin ng Diyos, hindi ho natin maintindihan paano tayo titibay sa pananampalataya at lalakad ng may tapang at sumunod sa kanyang ipag-uutos. Nasusundan po natin. Kaya marami pong tao, pupunta ho linggo-linggo, magsisimba, pero walang nangyayari sa kanilang buhay. Bakit? Kasi wala ho silang totoong tagpo sa Diyos. Madalas nga po minsan nandiyan po sila, pero wala sila dyan. Tingnan nyo lang katabi nyo. Wala na. Minsan nandiyan sila, pero wala na sila dyan. Hindi ako nagbibiro. Yung iba, akala mo, hawak po yung telepono, inaasahan mong nandoon ho yung kanila pong, nandoon yung kanilang Bible. Pero ma'am, ng konti, iba na. May kateksta silang iba. Nangyayari po yun. Yung iba ho, iPad. Yung pala, Facebook na ginagawa. Hindi totoo yan. Kaya nawawala ho sila kasi hindi nila naintindihan yung totoong pagkakalala ho sa Diyos. Kaya nga doon maintindihan, ito po ay hindi isang bagay lamang na pinapractice natin. Kaya iba ho, malungkot kong sasabihin sa inyo. Minsan maging sa kanilang pagtatagpo dito, nagtatagpo sila hindi para sa Diyos, kundi para sa kanilang mga sarili. Naintindihan po yung sabihin? Kaya ito yung hamon ng Diyos sa atin, na hindi tayo masapatan na tayo lamang po inaparito para lamang po magkaroon ng isang ritual. Hindi yun ang hangad ng Diyos. Kaya sabi niya, ulitin ko lang ho, Gawa, Acts 7 verse 2. And He said, "Hear me, brethren and fathers, the God of glory appeared to Abraham." Siya lamang po ang pwedeng gumawa niyan. We cannot force the glory of God to visit us. It is only God who could really allow Himself to be revealed in our midst. Kaya po ito po, tuloy ho tayo. Kaya sa ating pagpapatuloy ng ating aral, napaka-importante ho nito. Lumapit ho tayo tunay na maintindihan yung pong kapangyarihan ng Diyos. Kikwentuhan ko lang kayo para maliinan ko lang yung bagay na ito bago tayo tumungo sa ating aralin. Naalala ko, nung nasa Korea po ako, kasi pinapanalangin ko sa Diyos, turuan niya ako sa pagmiministeryo. Turuan niya ako kung anong dapat kong matutunan at mga gagawin paghahanda bilang maging pastor nung bago pa po ako sa pagpapastor. Binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makapunta po ako sa Korea. Ito po ang napakagandang pangyayari. Pagdating ko doon, masaya po ako na alantindihan ko nagpe-pray na ako at lagi po akong nagigising ng maaga para manalangin. Ito lang, nagtataka lang po ako. Nung time na yon, naalala ko, nananalangin po ako madalas mga 45 minuto. Kanya lamang po, nagtataka po ako, nung nag-pray na ho yung aking kasama sa kwarto, sa ibang church po siyang nagpapastor, biruin nyo, nanalangin siya higit na 2 oras. Hindi ko maintindihan, anong nakita nitong mamang ito sa kanyang panalangin? Hindi ko nakikita. Katulad dito, magpapasting tayo, tama? Siguro kung naranasan yung mag-ipon ng maraming panalangin, ay prayer request. Pagkatapos yung mag-pray, ang dami-dami nyo nang inaipon, ha? Nung sinabi nyo na, 15 minutes lang. Hindi totoo. Sino nakaranas ng ganoon? Be honest. Hindi kayo nag-pray. 15 minutes lang. Ang dami ko na pinag-pray, 15 minutes lang. Ako napaghabag ako, sabi ko, Panginoon, ba ito? Hindi ko po naintindihan. So, siyempre, nagtanong-tanong po kami dahil nag-aaral nga ng prayer sa Korea, dahil may kakaibahong gikilos ang Diyos noon sa kanila roon, na talagang nagkaroon ng revival po sa panalangin. Biruin ninyo, tinanong namin yung mga Koreano, ang mga ordinaryong Christian sa Korea, nagpe-pray ng 2 oras. Yung pastor, average, 4 na oras. 4 na oras. Sabi ko, kung yung pastor kasama ko, parang ordinaryong Christian lang sa Korea, paano na ako? Nakuha ninyo? Siyempre, tinignan ko na sa aklat, inaral ko, nagbasa ako ng mga buhay ng mga pastor, buhay ng mga misyonaryo, katulad ni Martin Luther, sabi niya gano'n, napakarami kong gagawin ngayon, kaya mananalangin akong 3 oras. Yung unang 3 oras ko, gugugulin ko sa panalangin. Isipin niyo, marami siyang gagawin. Kaya magpe-pray siya ng 3 oras. Samantalang sa atin, dami kong gagawin, mamaya na, Lord, ha? Di ba? Nagmamadali pa tayo. Ito ba nakakatuwa? Si John Wesley, sabing gano'n, sabi niya, wala akong galang sa mga pastor na kung manalangin ay hindi aabot ng 4 na oras. Sabi ko sa loob-loob ko, buti na lang, patay ka na. hindi ko sa yun, ay parang mali lang yung dating. Ang ibig ko lang sabihin ay parang, kasi kung buhay siya, wala siyang galang sa akin. Tama? Pakigising mo yung katabi mo, parang natamaan na eh.
Nakuha ninyo ibig sabihin? So sabi ko gano'n, ano ba to? Tapos, si John Wells mas malupit. Nananalangin, 8 oras. Magdamag, nagpe-pray. Sabi ko, Panginoong Diyos, ano po ito? Kaya iyak na ako ng iyak. Sabi ko, Lord, ano ba talaga to? Mamaya, nabigyan naman ako ng pagkakataon na tumira sa isang bahay ng pastor ng Koreano, ay araw-araw aakyat sa bundok para manalangin. And isipin nyo, yung unang araw namin, sabay kami, sinabayan, luhod. Pag luhod na ganyan, bundok Biglang sigaw yung Koreano, Chuyon! Sa Tagalog yung Panginoon. Sinabayan ko rin, Panginoon! Sabay, arang ang Tagalog, kung sila mag-pray, tapos umiiyak pa. Mamayang konti, pagkatapos ng isang oras, biglang bumuhos ang ulan. Iniisip ko, titigil na siya. Hindi na tinag, tuloy pa rin. Umuulan, basang-basa na. Ako, sabi ko, Panginoon, pati dito may tigil ito. Tapos tinignan ko, sabi ko, parang hindi mo ba magambala yung kalantagpo ng Diyos? Hindi mo magambala. Tagal. Magtatatlong oras na. Alam niyo kung anong panalangin ko? Panginoon, patigilin niyo na siya. Alam mo, pinatitigil ko siya. Nag-uusap sila ni Lord. Niroin yung ganyan. Sabi ko, Lord, bakit po ganon? Alam niyo, kasi ginaw na ako Pero alam niyo, sinausap ako ng Diyos. Sabi niya, alam mo, giniginaw ka sa labas, pero ang totoo niyan, yung panggiginaw at panlalamig mo sa puso mo patungkol sa akin ay higit na mas malaking suliranin. And to so many people who claim to be Christians, ito pong malungkot na katotohanan. They don't really love Jesus. They don't have time for Jesus. They don't have time to listen to Jesus. They don't have time to spend for Jesus. And yet they say, I love you, Jesus. Kaya ho, ito yung malaking hamon po sa atin. Kaya ho, last week, sabi ho ni Pastor Peter, choose God's best. Tama? Choose God's best. Kasi po sa lahat ng decision makings natin, dapat naintindihan natin that we are always to choose God's best. Kasi ho, yun ang pinakamabuti at pinagpalang bagay para sa ating lahat. Pero pagkatapos ho nun, siyempre, malalo na sa pag-aasawa, yung mga dalaga at binata, bigla hong may tanong sa akin, Pastor, nung binigay niya ho yung mungkahi niya, paano daw ho mamili ng mapapangasawa? Di wala na ako mapapangasawa. Kasi parang ang hirap naman. Parang wala ka na mapapangasawa. Hindi ho totoo yan. Bakit? Kaya ho, ito ho ang ating talakayin ngayong hapon. Choose to be God's best. Bakit? Hindi mo makikita yung God's best kung hindi ka muna God's best. Ulitin ko, before choosing the right person, you should be the right person first. Ikaw muna. Hindi muna. Kasi ang malaking pagkakamali natin, madalas, yung nakikita natin yung mali ng iba, hindi natin nakikita ang sarili natin. Para ho yung mama, pumunta sa doktor, sabi niya, Dok, problema ko yung asawa ko, mahina na ho yung pandinig. Ano pong gagawin ko? Nako, kailangan malaman natin kung gaano kahina yung pandinig niya. Ganito gawin mo, ha? Magsalita ka, tingnan mo yung distansya. Pag hindi narinig, lapit ka. Tapos salita ka ulit. Tingnan mo ulit. Pag hindi pa rin narinig, lapit ka. Sukatin mo, ha? So mga 20 feet, sabi niya, Honey, anong ulam natin? Di sumagot. Sabi niya, lapit siya ulit. 15 feet, Honey, anong ulam natin? Hindi pa rin sumagot. Pagdating ho ng 10 feet, Honey, anong ulam natin? Di ganun, wala pa rin. Pagdating ng 5 feet, Honey, anong ulam natin? Lasagna, pang-4 na beses mo nang tinanong yan Ay, wala pala namang problema yung asawa niya. Siya pa lang may problema. Di ba? Siya pala ang bingi. Di ba? Ganyan ang problema ng maraming tao. Hindi lang makita yung problema nila, nakita lang yung problema ng ibang tao. Kaya ngayon, ulitin ko, choose to be God's best. Pakisabi mo sa katabi mo, choose to be God's best. Tingnan natin ang talatang ating aaralin. In Genesis chapter 25, verses 1 to 11, sabi ho ng Panginoon, Now Abraham took another wife whose name was Keturah. She bore to him Zimran, Joksan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. Sabi niya, Joksan became the father of Sheba and Dedan, and the sons of Dedan were Ashurim, and Letusim, and Leomin. The sons of Midian were Ephah, and Epher, and Hanok, and Abida, and Eldaa. All these were the sons of Keturah.
Now Abraham gave all that to Isaac, but to the sons of his concubines, Abraham gave gifts while he was still living, and sent them away from his son Isaac eastward to the land of the east. These are all the years of Abraham's life that he lived, 175 years. 75 years. Abraham breathed his last and died in a ripe old age, an old man, and with satisfaction with life, and he was gathered to his people. Then his sons Isaac and Israel buried him in the cave of Machpelah in the field of Ephron, the son of Zohar, the Hittite, facing Mamre. The field which Abraham purchased from the sons of Heth, where Abraham was buried, and Sarah his wife. It came about, after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac, and Isaac lived by Beer-lahai-roi. Now, tingnan niyo po ito. Itong talatang itong 16 na ito po yung mga panghuling bahagi ng kwento patungkol po kay Abraham. Ngayon, itong napakagandaan nahahati ito sa dalawa. Yung una, yung unang 6 na talata, tumutukoy po doon sa mga genealogies ng mga kapatid po o kaya mga anak ni Abraham. Samantalang yung sumusunod ay patungkol po sa pagpasa o paano ho siya namatay. At saka, doon po pinakita paano po pinasa kay Isaac yung pong palatuntunan ng Diyos na pagpapala. Now, tingnan ho natin mabuti. Ito po yung epitaph na nakita ho ni Moises, ay na inireveal kay Moises ng Diyos. Sabi ganoon, nabuhay siya ng 175 taon. At sabi ng Panginoon, sabi niya, and he breathed his last, died in a ripe old age, an old man and satisfied with life, and he was gathered to his people. Napaka-importante na maintindihan ho natin na itong epitaph na ito ay hindi ho nakita sa tombstone ni Abraham, ni Moises. Ito po ay ipinahayag ng Diyos sa kanya. Naintindihan po natin. Kasi sa totoo lang, hindi mahalaga kung anong sinasabi ng tao patungkol sa atin. Ang importante, anong sinasabi ng Diyos patungkol sa atin. Naintindihan po? Kasi sinasabi ng tao, pwede tayong magbulahan eh. Pwede tayong magbulahan. Na para ho yung mama, sabi niya ho sa pastor, namatay ho yung kapatid ko. Pwede po ba? Eto ho, ang cheque, $100,000. $100,000. Sabihin niyo yung kapatid ko, santo. Isipin niyo, sasabihin santo, sila'y sugarol, sila ay drug lord, sila ay gambling lord, sila ay napakalahat ng klaseng lord, sila. Talagang napakasamang tao. Ngayon, sabi pa, paano mo bibigyan ng pag-ano santo yan napakasamang tao yan. Babaero, lalakero, lahat na. Isipin niyo, biglang sabi ho nung pastor, itong mamang itong nakalibing, ito ay sugarol, lasinggero, babaero, lalakero, lahat sinabi na. Di syempre, galit yung kapatid. Pinayoran na kita Sabi ko, sabihin mo, santo. Di ba? Parang ganun yung dating parang nagingit-git no? Pero, kung iahambing sa kapatid, santo siya. Minsan ganun yung inaasahan natin na parang maganda yung sasabihin ng tao, pero sa totoo lang, wala pong haysaysay yung obserbasyon ng tao. Ang importante, anong obserbasyon ng Diyos. Para maintindihan nyo how best we are, it must come from God. Itong napakaganda. Si Abraham, hindi na lamang po siya namatay ng masagana at maayos. Ang sabi ng Diyos ay ganito. Sabi ng Diyos, siya ay kaibigan niya. Tingnan niyo sa James 2:23. Sabi niya, and he was called the friend of God. Tapos hindi lang yan. Hindi yan inimbento ni James. Yan po ay natutunan niya rin mula pa sa lumang tipan. Sa kronika, ito po sabi ni Jehoshaphat nung nananalangin sa Diyos. Sabi niya, parang confidence ang pakikinggan siya ng Diyos sa kanyang panalangin dahil kay Abraham. At ano sabi niya? The descendants of Abraham, your friend forever. Isipin nyo, yun ang tingin ng Diyos. Tapos, eto, mas maganda. Diyos na mismo ang nagsabi na si Abraham kaibigan niya. Sabi ganon, but you, Israel, my servant, Jacob whom I have chosen, descendant of Abraham, my friend. Isipin nyo, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nakipagkaibigan kay Moises, ay kay Abraham. Isipin nyo, alam nyo, kapag ang tao makapangyarihan, hindi ka pwede mag-alok na, I want to be your friend. Hindi, siya lang ang may karapatang magsabing, I want you to be my friend. At itong Panginoong Jesus, itong Panginoong Diyos na ito, maniwala ka sa hindi yung kanyang pag-alok ng pakikipagkaibigan, hindi ho limitado lamang kay Abraham. Ang sabi ng Panginoon ganito, ikaw ay kaibigan ko kung gagawin mo ang aking pinag-uutos. Inaalok niya ito sa lahat.
Isipin nyo, at hindi lang yan kasi yung mga sumusunod sa kanyang utos, ibig sabihin nagmamahal sa kanya. Tingnan nyo, sabi ng Bible, if you love me, you will keep my commandments. Nagtanong natin sarili natin, kaibigan ka ba ng Panginoon? O, tinulugan ako. Hindi, sa totoo lang. Kaibigan ka ba ng Panginoong Diyos? Alam niyo, wala nang pinakamatinding pagpapalang mararanasan ng tao na hihigit pa dito. Isipin niyo, pag-aari niya lahat, tas kaibigan mo. At hindi lang yun, pag-aari niya lahat, pag-aari ka niya, pero kaibigan ka niya. Tapos hindi lang yun, lahat, alam niya lahat ng pangangailangan mo. At dahil kaibigan ka niya, hindi niya ipagkakait ang anumang bagay na mabuti para sa iyo. Di ba, ang laking pagpapala yun? Saan ka makakahanap ng ganyang kaibigan? At hindi ka niya iiwanan kahit natutulog ka. Ay, hindi ikaw. Hindi, pag-isipan niyo mabuti. Ngayon, ito po. Ngayon, paano ba yon sa dami ng tao sa mundo? Paano napili siya ng Diyos? Paano niya tayo mapipiling ganyan? Paano siya nakasunod sa Diyos? Paano nakasunod si Abraham sa pinag-uutos ng Panginoon? Hindi madali ang mga utos, ano? Minsan imposible at hindi kaya ng tao. Pero paano nagawa ni Abraham yon? Paano nagawa ni Abraham yon? Yan ang ating titingnan ngayong hapon. Tingnan niyo po, paano? Una, mamuhay ka sa pangako ng Diyos. Live by God's promises. Bakit ko po yan sinabi? Basahin po natin. Now, Abraham took another wife whose name was Keturah. Now, sa unang basa, para bagang nag-asawa ulit si Abraham at pagkatapos nagkaanak pa. Ngayon, para maintindihan ninyo, yung salitang took, kasi naniniwala po ang maraming Bible scholars na ito pong pagiging asawa kay Keturah hindi nangyari pagkatapos mamatay si Sarah. Ito po ay marahil naganap, noong buhay pa si Sarah. Bakit ko nasabi? Kasi, yung pong word na took, maaring sabihin, had taken. Ibig sabihin, nandiyan na siya, kinuha niya lang ulit. Parang itinuring na siya. Parang ganon. Ngayon, bakit nasabi yan? Makikita niyo sa mga NIV niyo, mayroon niyang parang notation na sinasabi ganito pagkakasalin dyan. Bakit? Kasi sa unang Koronika, talatang 1, kabanatang 32, sabi niya, the sons of Keturah, Abraham's concubine. Ano po ba yung concubine? Palagay ko, ito rin yung Keturah sinasabi ng Genesis. Bakit? Ang anak niya si Zimram, Joksan, Medan, Midian, Ishbak, Shua, and the sons of Joksan were Sheba and Dedan. Samantalang sa Genesis, ito ulit, balikan natin ha. She bore to him Zimran, Joksan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. Pareho-pareho yung mga pangalan, tama? So itong Keturah na to, siya rin yung concubine. Naintindihan po natin. So yung concubine, ang ibig sabihin niyan, mas mataas na posisyon sa mga alipin. Nandoon siya, hindi siya free, wala siyang laya, pero pwede makipagtalik ang kanyang amo sa kanya. At yung mga anak, ituturing na parang mga alipin din. Ngayon, ulitin ko para baka ma-misinterpret ninyo. Hindi sinasabi ng Diyos na pwedeng gawin natin ito. Ito po ay pagsasalarawan lamang ng mga nangyayari noon sa panahon ni Abraham. Hindi ito ipinag-uutos. Okay po, baka mamaya umuwi kayo, humanap kayo ng concubine. Di ba? Hindi yon. Ito ay descriptive nga ang tawag dito, hindi prescriptive. Now, tuloy po tayo. Ngayon, hindi lang yan. Sa Genesis, kaya sabi ganoon, kaya consistent yan sa 21 verse 6, at ang mga anak ng kanyang mga concubines, Abraham gave gifts while he was still living. Bakit ganyan? Kasi ayon sa, sa code ng Hammurabi, nung kanilang batas noon, yung mga anak ng concubine can be sent away, pwede hong palayasin yan, pwede paalisin, na may kabayarang regalo na ibibigay sa kanila ng kalayaan at ganoon din, kaakibat na mga regalo. Naintindihan po natin? Kaya ito, sa paniniwala na itong concubine na ito, nangyari ito, buhay pa si Sarah. Okay po? Now, ngayon, bakit pinahintulot ito ng Diyos? Unang-una kasi, ito po, yung pagbibigay ho ng regalo, yan po ay tanda na ang kilusin ni Abraham, the actions of Abraham, were in accordance with the promise given to him by God. Ano po ba yung pangako ng Diyos? Basahin po natin. As for me, behold, my covenant is with you, and you will be the father of a multitude of nations. Dahil sa pangako ng Diyos na ikaw ay magiging ama ng maraming bayan, pinaliwanag ng Diyos ito sa kanya. Maging ang mga anak mo, ikakalat ko. Naintindihan po natin.
At pagkatapos noon, mapapansin ninyo, lahat ng bagay na ginawa ni Abraham ay ayon po sa pangako ng Diyos. Ayon po sa pangako ng Diyos. Umalis siya sa Ur dahil sa pangako ng Diyos. Nung nagpakapilian ng lupa, pinauna niyang papiliin si Lot kasi dahil may pangako ang Diyos. Ibibigay ko to sa yung naiwan. Di ba? Ngayon pagkatapos po, nung nagkaanak sila sa pagkakamali, sa magitan po ni Hagar, na ang anak ay si Ismael, binitawan niya yun, ni Abraham. Bakit? Kasi dahil sa pangako ng Diyos, hindi siya, kundi yung anak mong totoo mula kay Sarah, hindi galing kay Hagar. Ngayon, hindi lang yun. Mapapansin po ninyo, ang hamon mo ng Diyos, sabi gano'n, nung ililibing na si Sarah, hindi niya ibinalik sa kanyang dating bayan, kung saan siya pinanganak. Ngunit siya po ay inilibing doon sa lupain na ibinigay sa kanya ng Diyos dahil sa pangako ng Diyos. Sa madalit salita, lahat ng kanyang kaisipan ayon sa pangako ng Diyos. Sa katunayan, maging ang kanyang pagkalibing ay ayon sa pangako ng Diyos. Tingnan nyo sa kanyang kamatayan. Sabi sa Genesis 15:15, "As for you, you shall go to your fathers in peace. You will be buried at a good old age." Grabe. Lahat ng pangyayari sa buhay niya, ayon lahat sa pangako ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Nais ng Diyos na ikaw at ako, sa lahat ng ating gagawin, ay nakahawak sa pangako ng Diyos. Sa madalit salita, ikaw ay sensitibo sa bagay na kanyang sasabihin, sa bagay na kanyang ipag-uutos sa atin, para alam natin na yung Diyos ang ating kasama. Sasampulan ko kayo. Nung buhay pang nanay ko, tumawag ang aking mga kapatid, na-stroke si nanay. Pubarito ka. So, dahil ang nanay ko nakatira sa Canada, lumipad po akong patungong Canada. Siyempre, sumakay sa eroplano. Na ito ho. Pagdating ko ho doon, diretso po ako sa ospital. At para kausapin yung doktor, ang sabi ng doktor, ang nanay mo ay wala ng pag-asa. Kaya, kung po, katatanggalin na namin siya sa makina, na kung saan tumutulong siyang huminga. No? Parang, she was surviving because of the machine. Ngayon, sabi niya, tatanggalin na namin. Kanya lang kailangan namin ng consent ninyo o pagsasang-ayon na pagka na siya, tinanggal na, sasaksakan na namin siya ng gamot upang siya'y mamatay ng matahimik. Sabi ko sa kanya, kung nanay mo siya, go. Gawin mo gusto mo. Dahil nanay ko siya, wag. Naintindihan niyo po yung sabihin? Sabi niya, hindi mo naintindihan, maging practical kayo. Wala nang pag-asa nanay niyo. Sabi ko, bigyan niyo po ako ng pagkakataon, magdamag, doon po ako sa ICU, bago niyo tanggalin yung machine. At sabi ko, at saka ho tayo magdesisyon. Umasok po ako sa ICU, nanalangin po ako. Binantayan ko po nanay ko. Sa aking pananalangin, pagdating ho na mamadaling araw, nakadama ho ako ng kapayapaan mula sa Diyos. Tulad ng sabi niya, "And the peace of God which surpasses all understanding will keep your heart and mind in Christ Jesus." I felt that I was really very focused on Jesus, and then the Lord Jesus was trying to impress upon me and giving me assurance that she will survive. Mabubuhay ang nanay ko. Kaya umuwi na ako. Natulog na ako. Mahimbing. Mahimbing na mahimbing. Kahit na wala akong nakikitang parang iyakan na mabubuhay ang nanay ko, hindi na mahalaga. Hindi na mahalaga yung nakikita ko, ang mahalaga yung pangako ng Diyos. Dahil siyang nagbigay ng kapayapaan sa akin. Ngayon, ito ho, pagbalik ko nung kinahapunan ng sunod na araw, biglang sinalubong ako nung nurse. Masayang-masaya. Sabi niya, "It's a miracle! It's a miracle!" Sabi niya, "Buhay ang nanay mo!" Siyempre, sa English niya sinabi yon, kaya buhay ang nanay mo! Parang, wow, tuwang-tuwa siya. Ako naman, masayang-masaya ako. Bakit? Kasi alam ko, hindi ako masaya dahil nabuhay ang nanay ko. Masaya ako dahil nakita ko, kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Nagkakaintindihan po tayo. Yan ang excitement ng ating buhay. Ang problema ng maraming mananampalataya ngayon, hindi na nila alam makinig sa Diyos dahil masyado silang abala para sa kanilang mga sarili. Wala na silang time to listen to God. Wala silang panahon para tunay na makinig sa Diyos. Na talagang maintindihan. Kapag mayroon silang problema, galaw sila ng galaw. Gagad, sinusolusyonan lahat ng problema. Wag! Lumakad ka ayon sa pangako ng Diyos. Naintindihan po natin? Lumakad ka ayon sa pangako ng Diyos. Sa totoo lang, marami sa atin, ayaw natin
na mag-evangelize, mag-share ng gospel. Bakit? Dahil hindi tayo naniniwala sa pangako ng Diyos that I shall be with you even to the very end of the age. Sabi ng Bible, go and make disciples of all nations. And I will be with you to the very end of the age. Kasi hindi natin hinawakan yung pangako. Iniisip natin, hindi ko kasi kaya eh. Mali ka. Dahil hindi ka humahawak sa pangako. Marami sa atin, we don't even join a small group and we always excuse ourselves. Wala akong time. Hindi totoo yan. Hindi ka naniniwala sa pangako ng Diyos na siya'y muling babalik. Kaya sabi niya, let us not neglect meeting together as is of the habit of some. Sabi niya, for the day of Christ is approaching. Pag-isipan ninyo. Ang gusto lang natin yung ating sarili. Nakalimutan natin, hindi ka nabubuhay para sa iyong sarili. Nabubuhay ka sa palatuntunan ng Diyos. Kaya pangako ng Diyos ang ating pinangahawakan. Naintindihan po? Doon tayo hahawak. Kaya marami sa atin ayaw nating talikuran ng kasalanan kasi hindi tayo naniniwala sa pangako ng Diyos na ang sinumang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Nananatili tayo sa kasalanan. Ayaw ng Diyos. Kasi ayaw natin, hindi ko kaya, mahina ako. Hindi totoo yan. Because sabi ng Panginoon Diyos, bakit ka magpapatuloy sa kasalanan na alam mong patay ka na sa kasalanan? Pangako ng Diyos yun. Kung pangako ng Diyos, mangyayari. Amen po? Mangyayari. Kaya maraming tao kawawa, Christian sila. Hindi na ma-enjoy ang kanilang Christian life. They could not obey God kasi hindi sila humahawak sa pangako ng Diyos. Bakit hindi sila humahawak? Hindi nila alam kung ano yung pangako ng Diyos. Hindi nga nila binabasa eh. Kaya hindi rin binabasa. Kasi hindi naman nila talaga priority ang Diyos. So you ask yourself, priority ba talaga ang Diyos sa atin? At itong mapakaganda. Hindi ka lugi kapag inuna mo ang Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos, if you seek Him first, His righteousness and His kingdom, all these things that you need will be added unto you. Hindi mo ba type yan? Kaya marami, tingnan niyo yung katabi niyo. Ang muka, bagsak. Bagsak na, naglalaway na nga eh. Bakit pagod na pagod? Pagod na pagod, bakit? Walang kapayapaan ng puso. Bakit walang kapayapaan ng puso? Hindi humahawak sa pangako ng Diyos. Humahawak sa sariling kaparaanan. Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid, hindi ka susunod sa Diyos dahil nandyan na yung pangako. Sumusunod ka sa Diyos dahil naniniwala ka sa Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Tingnan nyo, Hebrews 11, tingnan natin. By faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Ang tingnan nyo, talon tayo, verse 13. And all this died in faith without receiving the promises. Namatayo sila, hindi pa nila nakita yung buong kabuuan ng pangako ng Diyos. And yet, they obeyed. Sumunod sila. Dahil naniniwala sila sa Diyos na nangako sa kanila. Nasusundan po natin. Hello? Kaya marami rin po ayaw lumapit sa Diyos. Isip nila, hindi ko pa kaya. Kasi marungis pa ako eh. Lalapit na lang ako pag malinis na ako. Hindi totoo yun. Sabi ng Panginoon, kayong mga napapagal at nabibigat ang lupa, lumapit kayo sa akin. Kaya, ano ibig sabihin yan? Kailan ka lalapit? Parang ganito yan. Kailan ka lalapit sa Diyos? Pag hindi mo na kayang lumapit? Sabi ng Diyos, kung kailan kaya mo nang lumapit. Yun ang isip ng tao, kung kaya ko na, lalapit ako. Mali ka. Parang ganito. Hindi ka maliligo bago maligo. Sino dito naliligo bago maligo? Oh, tingnan nyo, walang gumagawa nun. Maraming tao ganyan ang kaisipan. Magpapakalinis muna ako bago ako lumapit kay Jesus para kanyang linisan. Hindi ganoon. Kaya ka nga lumalapit kay Jesus, hindi mo kayang linisin ang sarili mo eh. Kaya hindi natin kayang linisin ang sarili natin, kaya lumalapit tayo sa Panginoon. Dahil siya lamang ang maglilinis sa atin. Okay po ba yan? Naintindihan natin? Kaya ito yung sinasabi ng Diyos, huwag mong intayin yung pangakong mangyari bago ka sumunod. Katulad ho ng nasabi ko sa inyo minsan. Sabi ho ng Bible, tinan nyo ha, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Tama? Para kung sakali mang hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos, sila ay mapapanalunan ninyo sa magitan ng inyong pag-uugali. Tama ba? Ngayon, kailan ka magpapasakop sa asawa mo? Pag mabait na yung asawa? Hindi.
Dahil pangako ng Diyos, maaari siyang mapanalunan sa Panginoon Diyos, ibig sabihin, masama pa ugali niyan. Isipin nyo hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Anong pwede niyang kayang gawin? Anong pwede niyang kayang gawin? Pwede niyang mandaya. Pwede siyang mambabae. Tama ba? Pwede siyang maglasing. Pwede. Ngayon, sabi ng Panginoon, magpasakop ka sa Kanya. Alam nga, intay mo pa siya. Lord, pag mabait na siya. Hindi. Dahil nabubuhay ka sa pangako ng Diyos, kahit hindi mo nakikita pa yung katuparan ng pangako, sumusunod ka na. Nagkakaintindihan po tayo. Naalala niyo ang utos sa mga anak. Sabi niya, sumunod kayo sa inyong mga magulang, igalang niyo na magkaroon kayo ng magandang buhay. Hindi kayo susunod dahil maganda na buhay niyo, hindi ganoon. Sumunod ka, gaganda ang inyong buhay. Paano kung hindi mangyari yun, Pastor? Paano po? Ginugulpi na ho ako Ganito yan. Yung pagsunod mo sa Diyos, hindi ka nagpapasakop sa asawa mo dahil mabait ang asawa mo. Nagpapasakop ka dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Tama? Dahil nagtitiwala ka sa Diyos at gusto mong ikaw ay God's best, so hindi mo hinahanap na maging best yung iyong sitwasyon. Ang hinahanap mo, ang best, you are God's best. Kahit na yung pangako matupad sa panahon ng buhay mo o hindi sa kapanahunan mo, hindi na issue yon. Ang issue, you have chosen to be God's best. Nauunawaan po natin. Ganon din sa mga kalalakihan. Sabi ng Panginoon Diyos sa mga kalalakihan. Sabi ng Diyos, you husbands in the same way, live with your wives in an understanding way. Kailan ka iuunawa sa asawa mo? Pag mabait na siya, o nasagot na yung panalangin mo, ay, nako, papakinggan ko lang asawa kong yan pag umunlad na buhay ko. Kasi mula nang napangasawa ko siya, naghirap ako. Walang ganun. Hindi mo naintindihan. Dahil hindi mo siya inuunawa, hindi ka napapakinggan sa iyong panalangin. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, unawain mo siya kahit na hindi pa sinasagot ng Diyos yung panalangin mo. Naintindihan po natin? Hello? Parang ang lungkot nyo Kaya sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka sa pangako ng Diyos. Ayan, praise God. Ngayon, pangalawa, mabuhay ka na merong, sabi niya, live with the end in mind. End in mind. Merong pong kadulo, merong pong hangganan sa isip. Ito ang ibig sabihin niyan. Basahin natin. These are the years of Abraham's life that he lived 175 years. Abraham breathed his last and died in a ripe old age, an old man, satisfied with life, and he was gathered to his people. Ano nangyari sa kay Abraham? Siya po ay yumao na. Tama? Yumao na. Bagamat si Abraham po ay napakabuting tao, siya po ay yumao na. Now, ito po, tingnan niyo po Ngayon, si Isaac, ginamit din yung salitang yon. Si Isaac na mamatay. Ganon din, ripe, old age, and satisfying days. Si Job, ganun din. Ripe old age. Si Jehoiada, ganun din. Ripe old age. Anong ibig sabihin? Pag binasa niyo yung context ng kanyang pagkakasabi, lahat sila ay nagkamit ng bagay na nakalulugod sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Naintindihan po natin? Sa madalit salita, nabuhay sila ng walang pagsisisi. Naintindihan? Wala silang pagsisisihan. Ibig sabihin, nagawa namin yung dapat namin gawin. We did exactly. Kaya maraming tao itong malungkot nilang kalalagayan. Pakinggan nyo mabuti. Lahat tayo, sa ayaw natin, mamamatay. Okay ba yun? Pakitingnan mo yung katabi mo. Pag titigan mo, di ba mukhang patay na? Hindi, joke lang. Pag-isipan nyo mabuti. Lahat tayo mamamatay. Walang exemption. Kaya nga, ang problema ito, huwag kang matakot na mamamatay ka. Matakot ka na hindi ka pa nagsisimula ng buhay. Ulitin ko. Sabi ni Grace Hansen, don't be afraid, your life will end. Dahil lahat tayo mamamatay. Be afraid that it will never begin. Kasi maraming tao, because they don't have life. Pansin niyo sabi and he lived 175 years. Maraming tao hindi nabuhay. They just exist. Nandyan sila, pero hindi sila nabuhay. 175 years. Andyan sila, nag-exist sila, pero parang walang nangyari. Yun ang malungkot na nangyayari sa maraming tao. They never live. Bakit?
Because they were seeking for life all their lives. All their lifetime. Wala silang ginawa kundi hanapin ng buhay, hanapin ng buhay, hanapin ng buhay. They look for pleasure. They try to gain so much wealth, to have life. Ang problema, kaya ka naghahanap ng buhay kasi wala kang buhay. Kung may buhay ka, hindi ka maghahanap ng buhay. Hello? Naintindihan po natin? Kaya nga, pagpasok mo sa opisina, hindi ka doon para maghanap buhay. Nandun ka para magbigay buhay. Pagpunta mo sa trabaho, hindi ka naghahanap ng anong makukuha mo. Ang hinahanap mo, anong maiaambag mo. Dahil yung buhay na nag-uumapaw sa iyo, gusto mong i-share at ipasa sa ibang tao. Naintindihan mo natin? Hello? Yun ang din ang dahilan kung bakit yung mga mandaraya sa buhay mag-asawa. Kasi naghahanap ng kasiyahan dahil walang buhay. Kasi kung may buhay ka nag-uumapaw, hindi mo gagawin yun. Tama? Tama po? Kaya ito ang hamon sa atin ng Diyos. Yaong mga tao, mga kabataan, na hanap ng gimmick sa buhay, marahil wala kang buhay, kaya ka naghahanap. Yun ang hamon ng Diyos. Katinan ninyo ha, sa sobrang kabisihan nila sa buhay, nakakalimutan nila kung ano yung importante. Para yung mama, mamamatay na siya, nasa deathbed. Kinakausap na siya ng mga kamag-anak, isa-isa. Naghahabili na. Nung kausap niya na si Emily, yung kanyang apo, bigla naamoy niya apple pie. Paborito niya yon. Sabi niya, Emily, sa huling pagkakataon, humingi ka naman sa lola mo, yung asawa niya, ng apple pie. Isang slice lang. Kasi paborito ko talaga yun eh. Di umalis na apo, opo, lolo. Lumabas. Bumalik, walang dala. Sabi niya, ba't wala kang dala? Sabi ni lola, hindi daw ngayon. Sa libing na po. Ang lungkot. Sabi ko, kawawa naman. Sa sobra. Di ba? Biruin mo, yung naghahanda sa libing ng tao, humihingi nga habang buhay. Ganyan ang tao ganyan ang problema natin. Tingnan nyo ha. Sa Lucas, ganyan na ganyan din ang pangyayari. Basahin natin. As it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Ano nangyari? Hindi nila alam na meron ng paghuhusgang darating. Kasi busy sila sa buhay nila. Hindi nila naisip na may hangganan, may kamatayan. Tapos ito pa, sabi niya, likewise, as it was although in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Hindi sila aware na mayroong paghuhusgang darating. Biruin nyo, magkaibang henerasyon yan. Noah, Lot, pareho problema. At naniniwala ko hanggang ngayon, yan din ang problema natin. Busy looking for our food, drinks, person to be married with. But we have forgotten that we all must die. Walang edad. Walang edad na pinipili. Ngayon, itong hamon. Kaya sabi ng Bible, ang matatalinong tao, ang sabi ng Bible, the day of one's death is better than the day of one's birth. Bakit? It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. Because that is the end of every man, and the living takes it to heart. Isinasa puso yan ng mga buhay na may hangganan. Sino sa inyo natutuwa kayo pupunta sa lugar ng mga patay? Ako ayaw ko din. Huwag kayo magalala, pareho tayo na naramdaman. Yun ang totoo. Ayaw natin ng lugar ng mga patay. Ako ayaw ko. Kasi sinasabi nila, nasa maganda na siyang lugar. Saan? Sa box. Paano naging maganda yun? Tapos hindi siya ngumingiti. Hindi siya masaya. Pero sa totoo lang, pag-isipan nyo ng mabuti, ang tao ayaw ng ganyang lugar. Pero ang gusto natin, party. Pero sabi ng Bible, yung matatalinong tao, tingnan nyo ha, ang kaisipan ng matatalino ay nasa sa lugar ng pagdadalamhati, sapagkat ang mga utak ng mga mangmang sa lugar ng kasiyahan. Pag-isipan niyo. Kapatid, pakisabi mo lang sa tabi mo, huwag ka magagalit ha, sabi mo lang, mamamatay ka din. Hindi totoo. O, tingnan nyo, hindi nyo masabi, tatakot din kayo, di ba? Baka unahin ka niya. Alam nyo, minsan, dali nating makalimot
Ang dali natin makalimot. Kaya minsan inaaksaya natin ang ating oras. Tatandaan nyo to, ang oras natin at ang ating buhay, isa lang. Aksayahin mo yung oras mo, inaaksaya mo yung buhay mo. Kasi nga hindi natin iniintindi, nahaharap tayo sa Diyos. Tingnan ninyo. Lagi ko itong sinasabi sa atin, bawat isa sa atin magkakaiba tayo. Walang magkakaparehas. Kahit kambal, hindi sila magkaparehas. Kasi kung maliwanag sa atin na meron tayong hangganan, maliwanag din dapat sa atin na meron tayong kanya-kanyang role na gagampanan sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, tandaan nyo, paglapit natin sa Panginoon, ang sasabihin niya, kapag ginawa natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin, well done, good and faithful servant. Pag sinabi niyang well done, good and faithful servant, ginawa mo na eksakto yung pinagagawa sa iyo. Hindi sinasabing maganda yung ginawa mo, ang sinasabi, eksaktong pinagagawa sa iyo. Katulad nito, halimbawa, pinapinta ka dyan, pinapinta ka. Ang ganda ng pagkakapinta mo, pantay na pantay. Kulay berde. Ganda. Kanya lang, ang pinapagawa sa iyo, kulay asul. Well done? Hindi. Dahil mali. Hindi yun ang pinagagawa. Kaya nga si Jesucristo, sabi niya, Panginoon, luwalhatiin ninyo ako. Sabi niya sa tatay niya, Tay, luwalhatiin mo ako tulad ng luwalhati na meron ako noon. Dahil niluwalhati kita. Paano niya niluwalhati ang kanyang ama? Ginawa ko yung ipinagagawa mo sa akin. Kaya alam niyo mga kapatid, kalungkot ho na marami tayong ginagawa na hindi naman pinagagawa ng Diyos. Dahil hindi natin hinahanap ang kalooban ng Diyos. Pansinin niyo ang panalangin, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Panginoon, hinahanap kong kalooban ninyo nang maisagawa yung kalooban nyo dyan sa langit, dito sa lupa. Yun ang kanyang panalangin. Pero pansinin niyo ang ating mga panalangin, puro laging, bigyan mo ako nito. Bigyan mo ako niyan, Panginoon. Bigyan niyo ako nito, Panginoon. Yung problema ko, ayusin niyo, Panginoon Diyos. Panginoon, iligtas mo ako sa mga ganito. Puro na lang ako, Panginoon. Kaya yung Panginoon naging pengi noon. Pengi niyan. Hindi na ho yung Lord, ano yung kalooban nyo? Kaya ho, hindi na natin iniisip kung ano yung will ng Diyos. Basta naramdaman natin, feeling ko, ito ang tama. Tama, feeling mo. Wag. Dahil hindi mo mababalikan ng kahapon. Nakuha ninyo? Tandaan ninyo, we have to live with the end in mind. Live with the end in mind. Naikwento ko na ito sa inyo. Si Kenneth Olmer, si Dr. Kenneth Olmer, kakalungkot. Biruin nyo nag-exam, take home, inuwi niya. Take home exam 2 linggo nagpuyat. Pagkatapos niya magpuyat, binalik, sinabmit niya. Pagbalik niya, para kunin yung resulta, ano nakalagay? F, malaki, may bilog pa. Bakit F? Pinapagurang mo yan. Nakalagay doon sa sulat, napakagandang research, napakagandang content o laman, napakagandang presentasyon, pero hindi ito ang assignment. Nakuha ninyo? Marami sa atin, abalang-abala sa maraming bagay, at minsan kinapapaguran pa. Subsob sa trabaho, pero hindi yun ang pinagagawa ng Diyos. Pag-isipan nyo. Pag-isipan ninyo. Mahal tayo ng Diyos at ayaw niyang sayangin ang ating mga buhay. Naintindihan po natin. Katuloy ho tayo. Kaya sabi ng Biblia, tingnan nyo ha, do people live forever? Don't they all face death? See, even wise people die. Fools and stupid people also die and leave their worth to others. Yung pagpupunyagi ka, alam mo, yaman. Hindi ba samang magiging mayaman? Pero punyagi ka ng punyagi ng para sa kayamanan na nakalimutan mo, mayroon pang mas matayog dyan. And sabi niya, their graves will always be their homes. They will live there from now on, even though they name places after themselves. Even rich people do not live forever like the animals. People die. And sabi niya, this is what will happen to those who trust in themselves and to their followers who believe them. And sabi niya, rich people with no understanding are just like animals that die. Lungkot, no? Minsan nakala natin, sukatan natin ng ating ng ating pagiging productive, pera, mali. Hindi yun ang sukatan. Ang sukatan, ginagawa mo may pinapagawa ng Diyos. O, tingnan mo ulit katabi mo. Ba't ka nandito? Para matulog? Hindi. Kaya kahit nandito ka, kung natulog ka, hindi mo natagpad yung gusto dapat mong gawin. Hindi kita iniinsulto ha, ulitin ko lang. Hindi ko iniinsulto yung pagtulog mo. Okay yan, at least nakapahinga ka.
Ang punto ko lang ganito, bawat isa sa atin may kanya-kanyang dahilan. Ang tanong, yung dahilan mo tiyakin na iyon ay pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga ho ni Moses, Panginoon, turuan mong bilangin ko ang araw ko para mambuhay ako ng may katalinuhan. At itong sabi niya ulit, bigyan niyo po ako ng inyong awa, ng inyong pong habag, ng inyong pong biyaya. Pwede bang ipagtibay ho ninyo ang ginagawa ng aking kamay? Ipagtibay ninyo ang ginagawa ng aking mga kamay. Ibig sabihin, confirm, Lord, na tama itong ginagawa ko, na hindi ko po nasasayang. I-confirm naman po ninyo, O Diyos. Naintindihan? Kahuli-hulihan na punto na nais ko pong iwanan sa inyo. Live to live again. Mabuhay ka na mabubuhay ka ulit. Mabuhay ka na mabubuhay ka ulit. Basahin natin, Genesis. Then his sons Isaac and Ismael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron, the son of Zoar the Hittite, facing Mamre. Sabi niya, the field which Abraham purchased from the sons of Heth, there Abraham was buried with Sarah his wife. It came about after the death of Abraham that God blessed his son, Isaac, and Isaac lived by Beer Lahai Roy. Bakit importante ho ito? Sabi niya, tansin niya, hindi ho pinamanahan lamang ni Abraham si Isaac. Ito ang sabi, and God blessed his son, Isaac. Ba't importante yan? Sa bawat pagpapala, meron po yung kaakibat na responsibilidad. Tama? Ngayon, yung responsibilidad na yun ang magpapatibay kung bakit karapat-dapat siya ng pagpapala. Sa madalit salita, eto si God, pagpapalain kita Abraham, pangako ko yan, pero dapat si Abraham lalakad din ayon sa pagpapala ng gusto na Diyos. Sample, pinangako rin ang pagpapala kay Jacob, tama? Pero tingnan ninyong nangyari kay Jacob dahil pilit niyang kinuha yung pagpapala sa sariling paraan. Anong sabi niya nung siya po ay nasa dulo na ng kanyang buhay? Sabi niya, the years of my sojourning are 130. Few and unpleasant have been the years of my life, nor have they attained the years that my father lived during the days of their sojourning. Sabi niya, hindi ako kapareho ng aking lolo at ng aking tatay. Sila mahaba ang kanilang buhay at maganda ang kanilang katapusan. Ako, ang hirap. Bakit? Kasi hindi siya sumunod sa paraan ng Diyos. Nandaya siya, dinaya niya yung kapatid niya, dinaya niya yung tatay niya, dinaya niya yung biyenan niya. Puro pandaraya ang kanyang ginawa. Buti na lang, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos magsisi. Naintindihan natin? Kanya lamang, hindi tulad ni Isaac, si Abraham, naipasa niya kay Isaac yung tamang pamaraan ng buhay. Naipasa niya. Kaya sa papansin niyo, it came about after the death of Abraham that God blessed his son Isaac, and Isaac lived by Beer Lahai Roy. Bakit importante yung lugar na yan? Yung Beer Lahai Roy, kung maalala ninyo, diyan umiyak si Hagar nung pinalayas siya at dininig siya ng Diyos at binigyan ng bagong buhay. Ngayon, dyan din ho si Isaac, nung dumating si Rebecca, nagpe-pray, nandyan din si Isaac, nagpray. Hindi lang yun, nung hindi magkaroon ng anak si Rebecca dahil siya'y baog, dyan din nagpray si Isaac at binigyan sila ng kambal ng Diyos. At hindi lang yun, dyan siya nanirahan dahil dyan siya pinagpala ng Diyos. Dahil bigay ng Diyos ang lugar na yan. Naintindihan po natin, maliwanag sa kanya na anak, sabi ng Diyos, sabi niya ng tatay niya, dito ka, lumakad ka sa kanyang paraanan, dahil pagpapala ng Diyos, papa sa iyo. At kanyang sinunod. Yung requirement para mapagpala si Isaac, kung paanong ginawa ni Abraham, ganun din dapat ang gagawin ni Isaac. Ano bang ginawa ni Abraham? Para maintindihan niyo, para maipasa hanggang sa atin, yung pagpapala na yon, ganito ang sabi ng Diyos. Galatia, even so Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness. Sabi ganoon, para maipasa yung pagpapala, kung paanong nanampalataya si Abraham sa Diyos, ganun din dapat ang pagtingin ni Isaac sa Diyos, para matiyak. Ganun din dapat tayo. Tingnan nyo, sabi nga, the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles, referring to us, hindi mga Hudyo, Hentil. Sabi ganoon, by faith, preach the gospel beforehand to Abraham, saying, all the nations will be blessed in you.
Kaya kung paano naligtas si Abraham, nanampalataya sa kay Jesus. Wala pa naman si Jesus noon Oo, wala pa. Pero nandun na, kung alam nyo lang. Kaya tingnan nyo, sabi niya ang Panginoon Jesucristo, sa John chapter 8:56, your father Abraham rejoiced, nagsasaya siya to see my day, and he saw it and was glad. Nakita niya na. 2,000 years before, yun ang kanyang inabangan. Darating ang tagapagligtas. Si Isaac, yun ang kanyang inabangan. Darating ang tagapagligtas. Tayo, yun ang ating tinitignan pabalik. Namatay si Kristo para sa akin dahil siya ang naparito para iligtas ako. Amen? Isa lang ang pangangailangan. Dahil siya lang ang tanging daan, tanging buhay, at tanging katotohanan patungo sa Ama. Wala nang ibang paraan. Nagkakaintindihan po tayo. Now, tingnan niyo po. Kaya sabi ng Biblia, liwanag dito. Sabi niya, when we were utterly helpless, wala tayong kakayanan. Sabi ganon. Naparito si Kristo sa tamang takdang panahon, namatay para sa mga makasalanan. Ngayon, lahat ng tao, sabi niya, hindi handang mamatay para sa mga matutuwid. Bagamat may mga ilan na handang mamatay para sa mga mabubuti. Pero, sabi nga, pero ang Diyos, pinakita niya ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin nang ibinigay niya ang kanyang anak na si Kristo na matay para sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa. At sabi nga, upang tayo'y maituwid, magkaroon ng katuwiran sa Panginoong Diyos sa kanyang paningin sa magitan ng dugo ni Kristo at tiyak na tayo'y maliligtas mula sa kanyang kahatulan. Isipin niyo yung blessing na yan. Dahil lang kay Kristo. Now, tuloy tayo. Sabi niya, for since our friendship, look at the words, yung pakikipagkaibigan natin sa Diyos ay napanumbalik sa magitan ng kamatayan ni Kristo, sabi ng kanyang anak, nang tayo'y mga kaaway pa. Tayo ngayon ay tiyak na maliligtas sa magitan ng buhay ng kanyang anak. Grabe, no? Ayan, tinulugan nyo na, patapos na tayo. Ulitin ko lang, bakit? Hindi reliyon. Ang reliyon hindi namatay para sa atin. Ang kabayaran, si Jesus. Ayun ang paraan ng Diyos. Tuloy tayo. Sa ngayon, magdiwang tayo sa isang kamangha-manghang bagong ugnayan natin sa Diyos, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang daan para tayo'y maging kaibigan ng Diyos. Tanong, kaibigan mo ba siya? Nauunawaan mo bang namatay siya para sa'yo? Nauunawaan mo bang hindi dahil mabait ka, hindi dahil sa magpapakabait ka, hindi dahil sa maganda ka o gwapo ka, hindi dahil doon, kundi dahil lamang sa kamatayan ni Jesus. Hindi natin kayang makipagkaibigan sa Diyos dahil siya'y dakila. Siya ang nakipagkaibigan sa atin. At ang kabayaran, sarili niyang anak. Ewan ko kung di kayo matuwa. Naintindihan po? Pero sa palagay ko, hindi pa rin natin nakukuha. Kaya ang iba sa atin, ay, sarap tulog sa taas, oh. Hindi totoo. Kasi hindi natin naiintindihan. Kaya kapatid, itong hamon sa atin. You want to really enjoy the friendship with God? Live by God's promise. Live with the end in mind. Mayroong dulo ang lahat ng bagay. At live to live again. Huwag mo sayangin ang iyong buhay. Gustong gisingin mo yung katabi mo at magtatapos ako sa awiting ito. Ito po yung awitin na nagpagpatibay nawa sa ating lahat, maliwanag sa atin. Na tayo po ay inatasan ng Diyos na ipasa yung pong legacy ng katwiran sa magitan ng pananampalataya kay Jesus sa susunod na henerasyon. Yan ay ating responsibilidad. Nasusundan po natin. Ito po yung kanta. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses,
Let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all, our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Pwede po tayong tumayo at sabayan niyo po sa koro. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, hangad po namin na yung mga taong susunod sa amin, mga anak namin, mga anak ng magiging anak namin, O Diyos, at maging sa mga susunod pang mga henerasyon aming Panginoon Diyos, na pagkanla pong siniyasat, Panginoon Diyos, ang aming mga pinagdaanan at ang mga alaalang aming iniwanan. Dalangin kong kalang matagpuan ang aming katapatan sa inyo. Panginoon, dalangin ko na bawat bahagi at bawat araw, bawat panahon, bawat pagpili na aming ginawa, makita nilang dahil mahal namin kayo. Dahil nabuhay kami dahil sa pangako ninyo. Nabuhay kami dahil alam namin, Panginoon Diyos, na kayo ang nais naming ending sa buhay namin. Gusto naming marinig, well done, good and faithful servant. Panginoon, gusto naming mabuhay para mabuhay muli dahil ang pangako ninyong kaligtasan ay pakikiisa kay Kristo Jesus. Panginoon, dalangin ko po na tunay ng bawat sa amin that we will really live to choose to be your best. Father God, glorifying and pleasing you every moment, O God. Panginoon, kung may mga ilan sa amin na hindi pa po naiintindihan ang pagiging kaibigan ninyo, pakikiisa sa inyo, pakikipiniig sa inyo, hinihingi ko po aming Ama, buksan niyo ang kanilang mga paningin. Hindi ho namin kayang maintindihan, Panginoon Diyos. Hindi kayang maarok ng aming kaisipan. Kung hindi po kayo ang magbubukas ng aming puso, ng aming mga mata. Panginoon Diyos, hindi kami tatalikod sa kasalanan kung hindi kayo, Panginoon Diyos, ang tunay na magpapakita kung gaano kasama ito, aming Ama. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, dahil alam naming mahina kami. Panginoon, huwag niyo kaming pahintulutang manatiling mabuhay sa kabulagan, aming Ama. Sa halip, mabuhay kami sa kaliwanagan ninyo. At Panginoon, hinihingi ko po, tulungan niyo pong malagpasan namin ang aming mga sariling kahinaan, na hindi kami mag-aksaya ng buhay sa galit, sa sama ng loob, aksaya ng Panginoon Diyos sa Panginoon sa pagmamanipula ng ibang tao, Panginoon, na mag-aksayin ang aming buhay, Panginoon, sa pang-iisa, pandaraya, Panginoon, sa halip, Panginoon Diyos, magugol ng buhay na ito ayon sa katwiran ninyo dahil nananampalataya kami sa iyong salita. Mahal namin kayo, Panginoon Diyos, dahil una kayong nagmahal sa amin. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko that you may truly find us faithful, O God. Not only you, Father, but also the people who will be coming behind us, Father. That they too will desire to serve you. They too will desire, Father God, to be with you. That they too will desire to live for you and to choose to be your best. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. At amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya. Ngayon po, let's sing this last song before we part ways. Naalala niyo pa po ba yung last song natin? Gawin po natin na
promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Yes. Whoa, 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 whoa. Come on, dance and sing. Whoa, whoa. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise. So my heart will sing.